Grabe ang mga tao, may kuting na namang itinapon dito at alam nyo ba, sobrang baby pa po niya. Kailan ba kayo titigil pagtatapon ng mga kuting? Pagbalik ni mother at ni kuya galing sa lakad nila, sabi nila parang may narinig daw silang umiiyak na kuting doon sa may damuhan. Guys, may kuting daw na nakita si na kuya. Ngayon nagtatanungan na kami dito kung kukunin namin kasi nga, mahirap din magpa-adapt pero hindi yung pwede hindi kukunin kasi talaga naaawa kami. Wala tayong box. Sakto may box dito, lagayin niya. Salay mo to. Let's go. Kasama daw siya kasi sila nakakita. Nakakatakot naman to. Laki ng box. Parang aso ilalagay. Parang bahala. Hindi natin baboy. Dito ka lang. Dito na naman. Dito talaga ang katunan ng mga kuting. May naiyak na. Yun. Yun. Saan kaya? Doon yun. Doon. Yun. Doon. Bas. Namatay na. Patay na. Nasaan? Isa yan. Nasaan? Ito. Naku. Naipit ang ulo. Naipit siya. Baby pa. Nasaan? Ano ito? Sobrang Baby pa nga. Pikit pa ang isang mata. Diyos ko po naman. Namatay ang kapatid niya. Patay ang kapatid. Isa kaya yan? Sobrang liit. Sobrang baby pa. Demonyo talaga. Grabe naman talaga mga tao. Meron pa kaya? Baka meron takot lang, Sir Nier. Buklatin mo itong mga to, dali. Paahin mo. Kawawa. Namatay yung kapatid. Nabangga nga yan ang ulo niya. Kailan pa kaya yan? Butit narinig niya. Busog pare. Busog? Busog pa ito. Busog pa. Malakapanti yan oh. Ibig sabihin dumende pa ito. Malaki pa nga ang tiyan. Pikit pa nga ang isang mata. Pikit. O baka nasaktan lang. O pikit pa talaga. Oh guys, kawawang cute. Yan, bukas na ang mata. Matatahimik na. Kanina pa siguro iyak ng iyak. Baby pa nga. Mas maliit pa ito kaysa kay Ming. Pinakang maliit ito. Saan nakuha natin? Kaya nga, naku, papadedehin na naman ito. Ang laki ng tiyan niya, mama. Hindi, malaki pa nga ang tiyan niya. Ibig sabihin, baka ikagabi tinapon, busog na busog pa siya. Pinadede muna bago itapon. Oh, si Garfield na baby pa. Oh, baby pa. Hindi pa nalakad. Si Garfield. Hindi pa nalakad yan. Gapang pa siya. Oo. Ay, baby pa. Paano kang mabubuhay yan? Diyos ko po naman. Diba, sobrang liit pa niya, baby pa, parang ilang days old pa lang po siya. Talagang naghahanap na nga po siya ng dede at habang nagpapabili muna ako ng dedehan, ayan, nandyan muna siya sa box. Nawala ko kasi yung dedehan na ginamit ko noon, kaya ayan, nagpabili ulit tayo. S26 rin nga pala yung gatas na gagamitin natin sa kanya. Ito laging ginagamit ko sa mga kittens. Tira-tira nga pala to ng ating pack members. Hindi naman nasasayang kasi nga nagagamit natin dito sa mga rescued kittens natin. After nung matimpla, sinalin ko lang siya dyan sa lagayan. Medyo napadami nga yung timpla ko eh. Medyo binutasan ko rin nga po pala yun ng malaki kasi nga po sure ako na hindi siya agad makakadede basta dito, kaya force feed pa talaga yung kailangan nating gawin. And by force feed po, ibig ko sabihin ay kailangan natin siyang pisaan nitong milk sa loob ng kanyang bibig. Kasi syempre ang hinahanap niya yung dede ng ina niya, hindi siya po basta-basta dede dito sa chupon. For a few days, ganito nga po siya, pipisaan ko lang ng pipisaan ng milk sa kanyang bibig para makakain siya. Kasi kung makikita nyo talagang hindi po yan susup-sup agad sa dede. Kita rin nyo nga pala kanina na yung kapatid niya ay naipit na sobrang kawawa, hindi agad namin na-rescue kasi nga ngayon lang namin nalaman. Napakaliit niya pero napakalakas din po ng pag-iyak-iyak niya kaya naman narinig siya ni na kuya kahit nasa loob sila ng sasakyan. Pero alam niyo po ba na hindi ito ang first time nakakuha kami ng ganitong pinadedede pa na kitten? Ito nga papakita ko sa inyo kung paano namin nakuha noon si Ming na talagang padedehin pa rin. Tapos hala, Kawawa naman. Super liit pa. Kawawa, baby. naman. Super liit. Ano kawawa naman. Tinapon yan o kaya di na rin ang inahin dyan. Medyo dumedede siya. Wow! At ayan nga po sa pa-second day sa akin ni Ming ay talagang napadede ko na po siya agad. Balik tayo dito kay bagong kitten. Ayan, kinabukasan pinuntahan siya ni mama. And then talaga naghahanap siya ng dede sa kamay ni mama. Sobrang awang-awa si mama nito. Kasi biruin mo, ganito kaliit na walay agad siya sa ina niya. At grabe yung paghahanap niya talaga sa ina niya. Iyak siya ng iyak. At ayan, hanap siya ng hanap ng dede.
Sobrang liit ba? Ngayon lang talaga ako nahabag ng ganito sa kuting. Hindi ako mahilig sa pusa pero dahil sa sobrang liit lang, parang nararamdaman ko yung nararamdaman niya na walang ina. Si mama napakalambot talaga ng puso niya sa mga hayop. At talagang iiyak at iiyak yan pag naramdaman niya kung ano man yung naramdaman ng mga hayop. Sino ba namang hindi mapapaawa sa mga ganito kaliliit na itatapon? Siyempre mga walang puso lang na nagtatapon. Kaya nga po palagi namin sinasabi, kung yung mga pusa nyo po ay hindi nyo kayang magkaroon ng mga kuting, umpisahan nyo po sa pagpapakapon sa kanila. Yearly naman po ay may mga libreng pakapunan sa mga barabarangay. Para hindi na po sila mabuntis, kesa naman po kada anak ng mga pusa nyo, itatapon nyo yung mga anak nila na parang laruan lang yung or basura lang yung itinatapon nyo. Isipin nyo po, buhay ang tinatapon nyo, hindi po basta basura. Dahil nga sa sobrang pangungulila niya sa ina niya, ayan si mama gumawa ng paraan. Kinuha niya yung pundan niya, gamit na niyang pundang yan pero sinira-sira niya nga po yan. Kinuha niya rin itong box ng bagong bili niyang CCTV, tinanggal niya yung laman at papagamit nga itong box dito kay Kuting. Binutasan na rin nga niya ng pasukan para nga makapasok siya sa loob. Syempre maliit lang at ito nga pong punda na to ang inilagay niya sa loob. Sinukat na lang yan, kinupit-gupit doon sa sukat, tapos sa kanya in-stapler doon sa box para hindi umibo-ibo yung pinakalatag niya. Tapos after niya nilagyan niya po ng tape para hindi matanggal or masira kapag naihihian niya. Kasi nga talagang iihi yan ang iihi kasi nga po dumedede siya at talagang mababasa to. Tayo naman nating masira. After niya kinuha na niya nga itong sikuting at alam niyo ba pagkalagay niya pumasok agad siya sa loob. Ito kasi ay parang simulation ng kanilang ina. Kung mapapansin niyo yung punda na ginamit natin medyo mabalahibo at feel po nila na yun ay ina nila at somehow nakaramdam sila ng comfort kapag nakakalapat sila doon sa punda na yun. At simula nga po nung ginawa namin siya ng box na yun ay talagang tumigil na siya pag iyak-iyak. Hindi na siya masyadong madalas umiyak at nakapagpahinga na rin siya kahit papano. Guys, ayan kita nyo namili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, may bigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap, dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Syempre, pina-unbox na rin po natin yan at sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang-lima po ay mag-share kayo ng 5 videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat. Gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag 1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!